Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating talk show na pinamagatang Sige, ikwento mo ang kasaysayan natin. Isang programa na kung saan ating babalikan ang mga mahalagang pangyayari sa Pilipinas. At sa episode naman natin ngayon, ating masasaksihan ang pagbabahagi patungkol sa pagtapos sa dapitan, paglilitis, at pagbitay sa isang tanyag nating bayan. Siya ay madalas sa talakayan sa pagdating sa kasaysayan, nagpapakita ng katapangan, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. Ang ating pambansang bayani, Dr. Jose Protasio Rizal Mercado Alonso Rialondo. Kaya naman samahan niyo kami sa isang makabuluhang talakayan. Simulan natin sa pagpapakilala ng ating panauhin, ating kilalaning at hinga ng panayam ang kabiyak ni Josefina Santos na magbabahagi ng buhay ni Rizal sa dapitan. Maraming salamat po. Isang karangalan na maibahagi ang kwento ni Rizal. Welcome sa ating programa. Nais naming mas makilala kung sino ba talaga si Dr. Jose Rizal, ang tanyag na bayani nating mga Pilipino. Paano nga ba nagsimula na ipatapon si Dr. Jose Rizal sa dapitan? Taong 1892 na dumating si Rizal sa Maynila. Dahil sa sikat na siya at marami ang humahanga sa kanya, ngunit hindi rin nagtagal, siya ay inaresto dahil sa kanyang mga aklat at ideya laban sa pang-aabuso ng mga Kastila. Isa na rito ang sikat ng mga nobela ni Dr. Jose Rizal na No Limitangere at El Pulverismo. Opo, tama. Ang mga librong iyan ay puno ng mga ideyang pagmamaltrato ng mga dayuhan sa ating mga Pilipino. Pagkatapos ng kanyang pagkakaaresto, pinatapon naman po siya sa dapitan. Sa loob ng 4 na taon ni Jose Rizal sa dapitan, paano nga ba siya mas naging nakilala? Sino ba si Dr. Jose Rizal bago siya namatay? Mabait na tao po si Jose Rizal. Hindi mayabang, tumutulong siya sa mga mahihirap na tulad ko. Nagpatayo po siya ng paaralan na walang bayad para magturo ng libre sa mga bata. At nagagamot din po ng mga may sakit lalo na sa mata. Napakalaking tulong na po sa amin ng bagay na iyon. Grabe, no? Kahit na pinatapon na si Dr. Jose Rizal sa dapitan, tumulong pa rin siya pagdating sa usapin natin mga Pilipino. At dyan po muna nagtatapos ang ating maikling talakayan. Huwag po muna kayong maalis, babalik po kami. Great taste white caramel ang may sweet linamnam. Yung itutuyan ka sa sarap ng tamang timpla. Pinagsamang sarap ng real coffee at cream caramel. Taste white caramel. Muli kami nagbabalik. Ito ang programang Sige, ikwento mo ang kasaysayan natin. Kung saan natin babalikan ang mga mahalagang pangyari sa ating tanyag na bayani sa Pilipinas. Nais naming malaman ano ang nangyari sa huling gabi ni Rizal. Ang araw na iyon ay ang araw kung saan siya nagpaalam sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Nag-iwan din siya ng mga liham at isinulat niya sa kanyang huling tula na Mi Ultimo Adios. Napakagandang tula tungkol sa pagmamahal niya sa Pilipinas. At noong December 30, 1896, dinala siya sa Bagong Bayan at doon siya binaril ng firing squad. Bago naman siya barilin, humiling siya na harapin ng mga sundalo, pero hindi ito pinayagan. At sa huling sandali ng kanyang buhay, bumagsak siya nang nakaharap sa langit. Patungkol sa usaping nagbibigay inspirasyon, paano po siya nakakatulong sa hangarin ng bawat Pilipino?
Siya ang nagpamulat sa katotohanang sitwasyong mayroong tayo at magkaroon ng boses at hindi manatiling walang bibig. Ang kamatayan ni Dr. Jose Rizal ang naging inspirasyon para sa kalayaang nararapat sa atin. At ang pagkamatay ni Rizal ay hindi naging katapusan. Sa halip, ito ang naging simula at nagtulak ng mas matinding laban para sa kalayaan nating mga Pilipino. Ang kanyang sakripisyo ang nagbigay inspirasyon upang ipagpatuloy ang revolusyon. Maraming nagising ang damdamin sa paglayaan natin sa mga dayuhan. Maraming salamat po Tatay sa pagpapaunlak ng aming munting panayam. Ang kanyang kamatayan din ay patunay na hindi makukuha ang pagbabago sa pamamagitan ng ploma at papel lamang. Tunay ang hindi lamang pagpapawakas ng isang buhay ang nangyari sa bagong bayan. Ang kwento ni Rizal ay nagpapaalala sa ating tunay na pagmamahal sa bayan. Pinapakita niya na kahit hirap sa panganib, hindi siya natatakot ipaglaban ng katotohanan. Mapasa hanggang ngayon ay kanyang mga sakripisyo at inspirasyon sa bawat Pilipino. Consumatum est. At maraming salamat din po sa mga nanonood at sa walang sawang pakikinig sa ating kwentuhan. Nawa po ay may natutunan kayo sa ating maikling talakayan. Muli ako po si John Ray Samudio at ito po ang programang Sige, Ikwento Mo ang kasaysayan natin. Magandang araw Pilipinas! Mabuhay Pilipinas!